Minsan, sila'y ating nakapiling. Subalit sa isang iglap, tayo'y kanilang nilisan. Robert Stewart, ang Uncle Bob ng bawat musmus noon. Saan man siya naroon ngayon, ang kanyang pangalan ay habang buhay nang nakaukit sa ating mga puso. Dahil ang kanyang sinimulang istasyon, isa ng higanting kapuso ng sinuman. Helen Vela, higit natin siyang naaalala bilang isang babaeng nagbibigay payo sa programa niyang Lovingly Yours, Helen. Luis Beltran, komentaristang matapang at buo ang loob sa ngalan ng katotohanan at hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, ang kanyang tapang hindi matatawaran. Inday Batiday, ang Ate Ludes ng mga taga-showbiz at mga kapuspalad. Maintriga man ang kanyang mundo, mas nangingibabaw pa rin ang kanyang ginagaang puso. Bobby Ledesma, na mayagpag ang pangalan sa mga programang Student Canteen at Discorama. Ang bawat ngiti at sayang kanyang iniwan, patuloy na mananatili sa ating alaala. Julie Vega, puso ng sambayan ng Pilipino, ay kanyang binihag. Ang kanyang maagang pagkawalay nagdulot ng lungkot, ngunit mananatili sa puso ng lahat. Giovanni Calvo, sino ang makakalimot sa nanggigising niyang tinig? Ang kanyang nakakahawang halakhak, nag-iisa pa rin, si Giovanni. Elvira Manahan, ang socialite na nakilala sa talk show, eleganteng ganda, galing sa pagsasalita, at kakaibang estilo ng pagtawa. Ito ang tatak Elvira. Wala na nga ang malulutong na halakhak, subalit ang kanyang tatak buhay pa rin sa kanyang mga kakilala. Ike Lozada, I live to eat ang motto sa buhay sa matabang komedyante na nagpasakit sa ating mga tiyan. Matagal na siyang namaalam, subalit ang kanyang pangalan ay hindi malilimutan. Lahat sila mga institusyon sa kani-kanilang larangan. Ngayon ay bahagi na ng kasaysayang hindi na mabubura kailanman. Kung inyo pong mapapansin mga kapuso, sa mga nakaraang Halloween specials namin, dumadayo pa kami sa mga nakakatakot na lugar. Subalit sa aming Halloween special ngayon, minabuti namin gawin ito dito sa lugar na naging bahagi ng buhay ng mga kapuso natin na sumakabilang buhay na. Kung saan minsan, dito mismo sa studyong ito, sila ay naghatid sa atin ng kasiyahan. Sabi nga, lahat naman daw tayo ay darating din doon. Ngunit kung kailan at paano, tanging siya lamang ang nakakaalam. Once again, Mr. Rick Mercado on guitars with Miss Cookie Chua. Na parang gustong magsigunda. Kung sasabihin mo kung reverb or echo or ano, hindi eh. Another person ang sumabay sa kanya. Kaming lahat ba'y minulto ng sabay-sabay? Kayo ang humusga. Welcome back sa Mel and Joey Halloween Special. Kasama natin ngayon, mga kaibigan sa studio, si Maika Bautista ng Sex Bomb at si Benji Paras. Kapiling din po natin sina Frank Rehis, paranormal scientist, at si Father Jojo Cirudo, exorcist sa Diocese of Cubao. Tutulungan po nila tayo sa pagpapaliwanag sa mga ikikwento ng ating mga panauhin, si Benji at si Maika. Okay, Maika, pwede ba namang marinig ang iyong kasaysayan? Meron po kasi kaming pinagsusyuan dati ng sex bomb. Meron pong nangyayaring kakaiba po sa grupo namin. Meron pong nagpaparamdam. Meron rin pong sinapian sa amin. Bale, ano po yun eh, sa taping po. Anong naramdaman mo? Malamig po, tapos parang Saan nag-umpisa ang lamig? Sa noo, sa paa? sa noo po. Sa noo pababa, gininaw ka, lumamig. Opo. Malamig na malamig. Sobra po. Opo. Alam ko nga si Cheche Kasi at po, yung Jola. una po dyan si Ate Che. Oh. Kasi sa show pa lang po, after po ng show namin, tulala na po siya, kinakausap po siya, hindi po siya sumasagot. Oh. Tapos, nangyari na po lahat. Alam mo ba na at that moment, meron nang sumasanib sa'yo? O parang feeling mo lang parang May sakit masama ka ang lang. katawan mo? Ganun. Pinipigilan ko po siya. Sobrang lakas ko po. Ang dami na pong humahawak sa akin. Puro lalaki na. Pero hindi pa nila ako kaya. Sobrang lakas po talaga.
Ano daw ang sinasabi mo habang nangingisay ka ng ganyan? Ayon sa mga nakarinig. Sumisigaw lang po ako, tapos yung mata ko po Nanlilisik? nanlilisik na. Tapos naninigas na po yung buong katawan ko. Tapos meron din po silang pinapuntang spirit questor, si Waviwa, na dinasalan na po kami hanggang sa mawala na po yung spirit na yon. Parang hindi ko po ina-expect na mangyayari po sa akin yun. Na hindi na rin po ako naniniwala na sa mga ganun gayon. Tapos biglang mangyayari po sa akin. How did you get over it? Nagdasal-dasal lang po ako bago matulog. Everyday po ako nagdadasal nun. Father Jojo. Yung sanib, habang nangyayari yun, wala kang natandaan kung ano. Kasi usually ang unang sign ng totoong sanib. Whatever she knows must have been told to her Kwento na lang. saksi. Okay. Ang ikalawa, para ikaw ay makaakit ng ganung uri ng entities, there must have been in your life an opening to these realities. Or it could also be that your relationship with the Lord is not that firm. Frank, anong pananaw mo bilang isang siyentipiko sa larangan to ng mga sanib-sanib na yan? Anong leksyon ang siguro pwedeng pulutin sa mga pangyayaring yon? For example, pag nag-location at sa isang lugar, siguro it would be good to prepare the place spiritually bago gumanap. Kasi hindi talaga natin alam kung ano-anong mga energy ang naririyan. At yun namang mga gaganap, siguro it would also be good, like Micah, next time you get into that situation, is you prepare yourself spiritually. Malinis ang kalooban at medyo malakas ang iyong willpower. Antabayanan naman po ninyo ang kwento ni Benji pagbabalik namin. Kaming lahat ba ay minulto? Sa interview ni Micah ng sex bomb, halatang gulong-gulo siya at halos hindi makapagkwento. Pagkatapos gumiling ng kamera, inamin ni Micah ang gumugulo sa kanya. Kinilabutan ako. Pagtingin ko doon sa left side, nakita akong isang girl na puro dugo yung dito niya. At sa maniwala kayo't sa hindi, ang babaeng ito rin daw ang nakita niya sa bar, kung saan naganap ang ikinuwento niyang pagsanib ng isang espiritu sa isang miyembro ng kanilang grupo. Naririnig ko yung mga tinatanong sa akin, kaya hindi ko masagot ng maayos. Totoo bang naranasan ni Micah o pinaglalaroan lamang siya ng kanyang paningin para masagot ang aming katanungan? Kinonsulta namin ang paranormal expert na si Frank Regis. Mga kaluluwa daw itong hindi mapanatag at kaya daw siya nagparamdam. Specifically, itong babae na ito, hindi mananakit yan. She just needs prayer and love. Welcome back sa Mel and Joey Halloween Special. Pakinggan natin naman yung kwento ni Benji, ito. Benji, Oo. ano naman ang iyo, Benji? Ano naman sa'yo? Yun sa akin naman, nung lumipat kami ng house last year sa Libis. And yung mga mild na nangyayari una, biglang tatakbo yung kasama namin sa bahay. Ay, kuya, kakain ka na ba? Nagugutom ka na po ba? Oh, sige, sige. Kung may pagkain, okay lang. Gutom na nga ako. Sige po. Bilisan mo dyan. Nagugutom na ako. Kuya, ito na nga. Nagmamadali na nga ako eh. Ba't ka nagmamadali? Tinawag niyo ako. Sabi niyo, bilisan niyo po. Hindi kita tinatawag. Okay. Ako, Sabi ko, nakakadinig. sige, baka may ano lang. Baka nanonood ng TV. So, wala akong tinatawag. Hindi na, No, what I akala mean, ang siya. nadidinig nila, Boses Pangalan ko. nila. tawag lang, tawag lang. Ah, Hindi, pangalan walang nila. ibang salita. Oo. Okay. Tapos yung sumunod naman, medyo gumagrabe na. Yung anak ko, Daddy, parang ayoko na tumira dito sa bahay natin. bakit naman? Ikakalipat lang natin eh. Parang natatakot na ako. Ba't ka naman matatakot? Kasi nung isang gabi na naginip ako na may itim na bata sa natutulog sa syura ko. Itim na bata. Baka naman lechong manok yung napanaginipan mo, gutom ka lang. Hindi talaga totoo. Ang syura pa nga ng itim na bata, ano eh.
Parang sunog. Hindi, kabaliktaran yun. Ibig sabihin nun, napanaginipan mo, white lady. Daddy talaga, naloloko mo. Joke lang nga. Halika na, mag-basketball na lang tayo doon. Ikaw naman puro tatakutin ka. Sumunod naman, everyday kasi gumigising ako ng mga 5 para ayusin yung mga bata at sa school. So, syempre, paggising ko, una kong gagawin, puntang toilet. Pag sara ko ng pinto, biglang kumatok. Yung kinilabutan ako, tapos yung feeling ko may buhok akong tumayo. Ah. Siyempre, inaano ko lang na, hindi, ano lang to, antok lang ako. So, yung grumabe ng part, isa na sa grumabe, nung umalis ako, may tinawag ako rin magbantay ng bata. Partner, ikaw muna bahala sa anak ko, ha? Tatrabaho lang ako. Andre, huwag masyado malikot, ha? Daddy, bilisan mo ah. Oo, bibilis ako kagad, ha? Sandali lang yung trabaho nito. Sige, partner, maraming pagkain. Ako bahala. Ikaw na bahala dyan. Ingat. Basta, ako bahala. Luluto ako para sa'yo, ha? Ngayon, nung naikwento ko sa kanya yung nangyayari, sabi sa akin, Kuya, hindi ko lang kinikwento sa inyo habang andito ako sa bahay niyo. Pare, ayaw ko na dito sa bahay mo. Bakit mo naman nasabi yun? Kasi parang may nararamdaman akong kakaiba eh. Anong kakaibang nararamdaman mo? Kasi nung isang araw, may nakita ako. Isang malaking tao, mabuhok, maitim, at mahaba mga kuko. Baka naman nanonood ka ng mga kung ano-ano dyan, mga hip-hop, yung mga ganun. Tapos yun yung mga nakita mo. Hindi pare. Totoo. Kitang-kita ko talaga. Ano? Tao? Ang kapre pare. Kapre. Ito magkakaroon ng kapre dito. Nga, turo mo nga sa akin. Tara pare. Tapo ka naman. Ganun daw, naglalakad. So ngayon iniisip ko, bakit kung kapre yan, dapat sa puno. Oo, sa labas. Ngayon, naalala ko, nung lumipat kami ng townhouse, may maliit na puno ron. Ito. Itong puno na to. Putulin mo na to, ha? Kasi malanggam. Unahin mo muna, putulin mo muna yung mga sanga. Pagkatapos, putulin mo na yung buong puno, ha? Sigurado ka, sir? Sayang to. Putulin mo na. Sige na nga, sir. Pinatanggal ko. So, yun na yung pinakagrabe. Ito na yung pinaka-last na grabe. Nung matagal na kami doon sa townhouse, may nakita ako doon sa... Pwede. Ako nakakantok pa. Sino to? Picture. Isang black and white, saka isang colored. Pero magkadikit. Hindi ko naman sinabi sa kanila. Tapos nung sa bahay, bigla lumapit na yung kasama sa bahay. Kuya, meron po ako sasabihin sa inyo. Ano yan? Nakakatakot po. Napanaginipan ko po siya. Kuya Benji, may nakita akong sulat dito sa baba, kaya lang bukas na. Ay, ano kaya to? May picture ng babae. At may gunting. May dugo. Ano tong sulat na to? Ha? Kuya Benji! Laman ng sulat ay, ito ang ginamit ko sa pagpatay sa kanya. Parehas po kami ng yaya natin, isa si Yaya Myla po. Ganun din po yung panaginip niya. Ano yung itsura ng picture? Mahaba po yung buhok. Tapos po, medyo chinita siya. Lumang-luma na po yung picture eh. Mahabang bubo? Opo. Chinita. Sigurado ka?
Kasi yun din yung nakita ko doon sa picture na itsura. Itinago mo yung picture. Itinago ko pero nawala. So ngayon, ang inisip ko kasi, yung libis kasi dati is talahib yan eh. Oo. So may nagsabi sa amin, kasi siguro yung mga, minsan may nasa salvage yan, dyan tinapon. Tumitira pa rin kayo dyan sa bahay Hindi na na, lumipat na kami. Hindi namin tinapon. Mga 6 months, Umalis ka. lumipat na kami. Frank, ikaw mauna. Sa bawat lugar, meron akong tinatawag na positive greed or negative greed. So, definitely, itong kaso ni Benji, yung kanyang tinitirahan is a negative greed because of past negative history. It's a good thing na umalis kayo doon. Well, pwedeng linisin yon. Pero kung wala ka rin namang kilala na marunong maglinis ng lugar, maglalaban ng lugar na nadumyan, sa kasaysayan yon, mas maiging ang umalis na kasi hindi nyo naman kakayanin yung mga nanggugulo doon. Pero sir, walang connection yung pinatanggal kong puno ron. Well, maaring meron. Pero ang mga kapre naman pumapasok din sa bahay. Talaga? Oo. Father, thank you, Frank. Father, yung bang house blessing nakakatulong to sa katulad nun? Correct. Nakakatulong ba itong house blessing o hanggang saan yan? Usually, sa house infestation, a deliverance of the place is necessary. Yun ang sinasabi ko, ang exorcism hindi lang po sa tao, Hindi. sa bagay din. Meron din sa Okay. bagay, Tuloy po niyo. meron din sa lugar. Lugar. Kahit dun sa ritual ng exorcism, meron siyang part na gamit for a place, meron siyang part ng gamit for a person. Ngayon, ang ano diyan, bukod sa house blessing, there is a deliverance prayer made on the place. Kasama doon, syempre, that is the part of the church. Pero ang bahagi naman ng pamilya is they should develop a life that is consonant with the teachings of religion. You know, kung yung tulad nung sa tao, kapag ang tao medyo malayo sa Diyos, nagiging lapitin siya ng affliction ng evil spirits. Although it also happens that even if some people there, they're average practitioners of religion, okay, still the spirits manifest their presence. That is why you need really a deliverance of the place. Maganda yan, mga kaibigan. Susunod po, mga nanlilisik na mata at kakaibang boses at tila halakhak ng demonyo sa aming kwentong sanib sa pagbabalik ng Mel and Joey Halloween Special. Doon sumabit sa special. Habang itinuturo ni Frank Regis ang isang dasal para sa mga maligalig na kaluluwa, may boses na nananagoy. Sapagkat alam nyo na rin ang katotohanan, wala nang daw mamatay. In the end. So, dapat wala na yung dugo na yan kasi drama lang yan. Buhay ka pa rin ngayon. Sapagkat alam nyo na rin ang katotohanan, wala nang daw mamatay. In the end. So, dapat wala na yung dugo na yan kasi drama lang yan. Buhay ka pa rin ngayon. Buhay ka pa rin ng babae. Kasi dapat, she needs to know that. Mahina pero malinaw di umano ang panaghoy na nadinig mismo ng mga teknisyan. Sino ang mga panauhing nagparamdam sa Studio A? Isa ba sa mga nasa larawan sa ating set? Ano ang kanilang pakay? Totoo ba ang lahat ng ito? O namamalikmata hindi lang isa, kundi ang halos lahat ng nasa Studio A ng hapong iyon? Ayaw sana naming maniwala. Pero sadyang nakakakilabot ang lahat. Welcome back sa Mel and Joey Halloween Special. Pards, itong susunod nating kwento, kakaiba dahil Dahil ano? sumusuka ng buhok. Lumalabas yung buhok dito. Oh, Sumusuka. Pards, umiihi. Natural. Nang buhangin. Oh, eto, panoorin po natin ang mga panindig balahibong pangyayaring ito sa ating kwentong sanib. Ito si Stanislao Evangelista, 51 taong gulang, isang photographer at pintor. Ito siya noon, 19 na taong gulang, may karamdaman habang inaalagaan ng kanyang ina. Sa ngayon, mababanaag mo sa kanyang mukha ang isang karanasang hindi niya malilimutan. Ang mabarang at saniban ng kampon ng kadiliman. Taong 1975,
nang makaramdam si Islao ng panghihina ng katawan. Inuwi siya ng kanyang ina sa kanilang probinsya sa pag-aakalang mababago ng klima ang kanyang pakiramdam. Dito nagsimula ang nakakapangilabot niyang kwento. December 10, 1975, nung una kong maramdaman to, yung uneasy ang katawan ko, hanggang sa ang nararamdaman ko sa katawan ko ay namamayat. Hanggang sa magbakasyon ako sa probinsya, malaho ako roon. Tita, ano nangyayari kay Islaw? Ayan, ewan ko, ayan, tingnan mo. Hindi, kausap niya lahat ng, pati mga puno, pati mga ibon, mga dahon. Kausap niya, nasisiraan niya, ng bait, hindi ko na naintindihan. Kaya nga dinala ko dito eh, dahil baka sakaling magbago yung pakiramdam eh. Ano? Ba't mo ako hawakan? Huwag mo kong hawakan! Ang sakit ng katawan ko. Nandiyan na naman siya. Sino? Nandiyan na naman siya. Nala ako sa Maynila because nakikita nilang hindi na ako nasa normal na katawan at ng aking sariling pagdisposisyon. Dinala po ako nanay ko sa Manila Medical. Ang ginagamot sa akin yung pangkalma. Lalo lang, naging super active ako. Pag umiihi ako, ay di nga ho ang kalahati iihi at ang kalahati ay buhangin. Ang aking bibig, nilalabasan ng mabubuhok na parang langaw na alanganing basta itsay insekto sa madalit sabi. Yan ika ay padalang hayop ng bumabarang diyan. Nakita ho ako ng aking godfather. Siya na po ang nag-recommend ng humanap na kami ng misyonaryo na yun ho ang siyang gumamit sa akin. Ang pangalan po nito si Dodong Bagis. Na parang mga anak nyo. Kaya nararamdaman ko na pag ginagamot ako, sinising lang nila yung tinatapat sa akin, sa akin pa. Ngayon nga, lumalaban yung nakasapi sa katawan ko, kampo ng mga kadiliman. Paglutan ko pagka tinatapatan ako ng sinising nung manggagamot. Ako kaya, hindi nyo ako kaya. Definitely, it's a demons na nag-transform sa inay ko. Lahat po, masakit. Ayaw ko na ulit mangyari. At kung ako nga direktahan po tayo, sasabihin nyo, napakalaki ako tatamaan ulit ito, napakalaki ng utang na loob ko sa iyo, ako patayin. Hindi kayang ipaliwanag ng siyensya ang mga ganitong kakilakilabot na pangyayari. Ngunit ayon sa isang paranormal expert gaya ni Papa Bird, ang pambabarang daw ay resulta ng paghihiganti ng isang taong inagrabyado o kaya naman ng sobrang pagkaingit. Malinis naman ang konsyensya mo, no? At kung sakaling ginawaan ka ng ganyan, tamaan ka man, hindi ganun kasing lakas. Kung wala ka namang guilt conscience, yun mismo ang magiging shield mo pangontra doon sa ano na yun, sa possession at sa barang na yun. Susunod naman po, espiritong nakikipag-date. Ba yan? Eto pa isa. Espiritu na sasabayan kang magdasal. Magbabalik ang Mel and Joey Halloween special. Hindi ako lilingon.
Ano yung nandyan? Ayaw ko lumingon. Welcome back sa Mel and Joey Halloween Special. Ano ang gagawin nyo kapag nakakita kayo ng multo? Hindi ba magdadasal kayo? Siyempre. O paano kung sa iyong pagdarasal, hindi pa rin siya nawala? Anong ginawa? At ang malupit pa nito, sinabayan ka pang magdasal. May spirito nagdadasal. Ibang klase yan, partner. Ito, panoorin natin. Bakit may mga taong di umano'y sadyang lapitin ng mga kakaibang elemento? I see or what I hear, I only keep it to myself. I don't want people to think that I'm different. Si Attorney Alan Potenciano, isang respetadong abogado at profesor, 2 insidente ang masasabi niyang nagbigay sa kanya ng matinding hilakbot. Doon sa Baguio, nagkaroon kami ng party. May nakita ko din sa babae. And she was really indeed beautiful. Mukhang nag-iisa ka yata. Baka gusto mo kaming samahan doon. Nakakahiya eh. Bakit naman? Hindi kasi kami taga rito. Nagbabakasyon lang kami. Taga Maynila kasi kami. Tignan mo nga naman yung pagkakataon, no? Alam mo bang malapit kami sa tao? It was very, very accommodating. Actually, binigay niya kagad yung address niya. Sigurado kang tama yung nakasulat dito, ha? So, paano? Kita na lang tayo. Sige, hintayin kita. Nahanap ko naman yung address. Tao po! Tao po! Magandang hapon ho, Manong. Pwede ho bang magtanong? Dito ho ba nakatira si Teresita Pecson? Ay, wala nakatira dito niyan. Ito ho kasi yung address na binigay niyo sa akin. Tama yung address. Ano lang ito, walang dito na nakatira dito. Ang nagmamayari nito, nasa ibang bansa na. Hindi ko lang pinalata dun sa matanda, pero hindi ko alam kung bakit. Ba't ako bigla akong napalingon doon sa taas. Parang may nakita ko ron, nakasilip, parang nawala siya. Meron akong subject, professor namin doon, he's one of the experts in the field of paranormal. Nabanggit ko sa kanya. They conducted an investigation on their own. Natatandaan mo yung babaeng pinapahanap mo sa akin? Yes, sir. May ipapakita ako sa iyong larawan. Tingnan mo kung matatandaan mo. Hinuhugot pa lang sa envelope. Nakilala ko na kagad. Ito yung babaeng nakita ko nung nagpunta ako sa Baguio. Pero bakit 1953 pa ang nakalagay na date? 1953. Dahil 1953 namatay ang babae yan. Alan, multo ang nakausap ko. Yung babae daw na yon ay namatay nung nasunog yung isang portion ng bahay nila. Baka meron siyang gustong sabihin at sa'yo niya gustong iparating. Kung ano mo na ipararating niya, hindi ko naman siya kilala. Kinalimutan namin yan. Ngunit ang nakapangingilabot na karanasang ito ni Attorney Alan ay nasundan pa. Merong seminar ang mga officers ng different clubs. Isa ako sa pinadala sa Baguio. Nagkakaroon ng bull session. Alam mo, Alan, umamin ka na. Total tayo lang naman eh. Oo nga. Ano ba? Diba? Bakit mo pinagpipilitan bakla si Alan? Alam niyo mga pare, wala nang kwenta yung pinag-uusapan natin. Ihilang ako ha. Sister, ayoko na dito sa Baguio. Dito sa wala nang pumunta tayo. Kaya ba Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Hail Mary. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ. May demonyo! May
It's a very powerful prayer because it contains what we believe. It contains what we are. It contains everything and everyone who cares about us. Matapos ang mga kakaibang kananasang ito, higit na naramdaman ni Attorney Alan ang pangamba, lalo na para sa kanyang pamilya. If this is a gift, then this is a gift that I don't like. I'd rather give it back. Oras na para pasalamatan ang ating mga naging panauhin, Mr. Frank Reyes, Father Jojo Cerudo, Micah of Sex Bomb, and Benji Paras. Salamat din sa ating audience and thank you to Mr. Louie Ocampo and Alan Aike para sa kantang Kahit Isang Saglit at sa Color Thread para naman sa kantang Paglisan. At sa paglalim ng gabi, naway pananampalataya natin ang maghari. Kaya ugaliing magdasal bago matulog at laging tandaan, para sa amin, kayong lahat ang laging bida. Sa Mel And Joey.